Minasan, konnichiwa. Pupunta kami ngayon sa dentist. Tara, sama kayo sa amin. Nandito kami ngayon sa Mori Dental Clinic. Pumunta kami dito para ipabunot yung umuugang ngipin ni Hikari. Pagkapasok namin, nagugas na kami ng kamay. Tapos pumunta kami sa reception at ipinakita namin yung card ni Hikari. Sabi sa amin, maghantay muna kami dito hanggang sa tawagin na kami ng assistant. Yan, tinawag na ang pangalan ni Hikari. Tara, pasok tayo. Pagkapasok, yan, pinaupo muna kami. Ngayon, chinecheck muna ng assistant yung ngipin ni Hikari. Sa totoo lang, sila lang naman dalawa nagkakaintindihan. Pagkatapos ikabit kay Hikari yung sapola, ay sinabihan siya na magmumug muna. Then, after niya magmumug, ay kwentuhan muna kami. Habang hinihintay namin na mag-prepare yung assistant. Ako munang sumama kay Hikari ngayon sa dentist kasi si Mami ay nasa work. Mas madalas kasi na si Mami ang sumasama sa kanya dito sa dentist. Tapos ako, nasa labas lang naghihintay sa sasakyan. Yan, tapos na mag-prepare yung assistant. At ngayon ay i-check na ang ngipin ni Hikari. Say, So yon, nakita na yung umuugang ngipin sa right side. Tapos, chinek na din yung ngipin sa left side. Merong nakita na isang ngipin na umuuga na din. Kaso yung uga niya, mahina pa lang kaya hindi daw muna bubunutin. Next naman ay lilinisin muna yung ngipin. Pagkalinis ay mumug ulit. Sabi niya hawakan ko daw muna yung kamay niya. Kasi ba pagka ganyan, ninenervyos na yan. Next naman ay may ilalagay na parang sticker sa gums. Sabi niya ginagawa daw yon para hindi daw masakit pagka nilagyan na ng anesthesia. 4 minutes daw yon ididiin sa gums niya. Then after nun, pwede na siyang lagyan ng anesthesia. Yan. After 4 minutes, aalisin na yung bulak. And then, nandito na rin yung doctor o yung dentist na maglalagay sa kanya ng anesthesia. As usual, hawak ulit sa kamay kasi ninenervyos na siya. Dati nung maliit siya, nahihirapan kami na samahan siya sa dentist kasi natatakot siya. Nakaranas pa nga kami, halos 4 na kayata kaming sumama sa kanya sa dentist. Tapos, ang dami na naming sinasabi sa kanya na pampalakas ng loob. Then, sabi niya, okay daw, kaya na daw niya. Tapos, nung nando na siya sa upuan ng dentist, biglang umiyak. Kaya ayun, hindi na naman natuloy yung pagpapabunot. Tapos pagdating dito sa Japan, yung unang dentist na napuntahan namin para sa kanya, ay natakot siya doon kasi medyo masungit yung matandang dentist. Tapos may nagsabi sa amin, dito daw sa Mori Dental Clinic ay mababait yung mga staff at saka mababait din yung dentist. Kahit si Mami dito rin nagpapacheck ng ngipin. Wala din pala kaming babayadan dito kasi merong pink card si Hikari. Yan, tapos na siyang lagyan ng anesthesia. Then, mumug ulit. Tapos, maghihintay kami ng ilang minuto hanggang sa tumalab na yung anesthesia. Konting kwentuhan ulit habang naghihintay. Tapos, lumapit uli yung assistant at sinabi na kapag daw lumakas na yung uga ng ngipin sa left side, ay bumalik lang daw para ipabunot ito. Yan, bubunutin na yung umuugang ngipin sa right side. Siyempre, hawak kamay ulit. Dahil malakas na yung uga ng ngipin ay hindi na nahirapan yung dentist na bunutin ito. O diba, saglit lang. Yan, tapos na. Tapos, mumug ulit. Ngayon naman ay lalagyan na ng bulak yung part na binunutan para hindi ito dumugo. Ang sabi sa amin, 20 minutes daw bago ito alisin. Binigyan na rin si Hikari ng candy. Ang sabi niya, mint flavor daw yon. Pero wag daw muna niya kakainin. Tapos yung natanggal ng ngipin, iniligay niya doon sa lalagyan. Yan, tapos na. Tapos susunod naman, pupunta kami sa receptionist para kunin yung card ni Hikari. Sabi sa amin, balik na lang daw kami kapag ipapabunit na yung ngipin na nasa left side. Uwi na kami. Thank you for watching. Bye-bye!